Ngayon na ang simula ng ating random van life and adventures. Ako si Boy First Time and welcome to my van life. Ang taong hindi napipirmi sa isang lugar. Unang araw pa lang, napasabak na agad ang ating camper van sa matataas na kabundukan ng Maliko. Parang mali at ang sinabak natin ang ating camper van sa lugar na ganito. Nangamoy. Sa pag-random ng mga biyahe, expect the unexpected. Tulad ng ganito? Grabe. At nagsimula na nga umapoy ang makina. Kuya. My goodness. Hoy, wag niyong anuhin yan! Lumalapit pa talaga yung motor doon, oh. Ano nangyari dyan? Parang nag-wild yung makina eh. Hira, grabe. Ano? Kilala mo to? Sino? Ay, oo naman. Gwapo, no? Mukha niyo? Gwapo yan. Si ano yan? Si Norris dyan. Ma, bro. Ah, cute! I'm so proud of you, ma, bro! Hindi, kaibigan ko yan. Si Norris dyan. Napapanood nyo yun dati sa mga vlogs ko. Nasa public service na siya ngayon. Hindi ako ma-politika eh. Pero kaibigan ko kasi kilala natin yan. Yes. Basta, huwag niyong kakalimutan. Ano, Norris dyan, Lingap Party List. Kakayanin ba? Oh, syempre. Kasama ako, kakayanin yan. Pag hindi kinaya, Uwi. balik lang, Atras. atras lang. oh sige. Let's do this! Welcome back to another Van Life episode mga first timers. Ngayon ay approaching Aritao, Nueva Vizcaya na tayo. Malapit na tayong tumawid ng Nueva Ecija. Ngayon, tatanungin niya ako kung bakit Nueva Ecija ang sinasabi ko dito. Hindi naman tayo pupunta ng Nueva Ecija. Malaki ang pagbabago ng mga plano natin. Ang pinag-usapan natin dati, up north. Pero dahil nga super random lang ang ating gagawin, at naisip-isip ko, mahigit isang taon na pala tayo nasa kabundukan at hindi tayo nakakapunta ng karagatan. Yun ang dahilan kung bakit nagbago ang isipan at ang mga plano. Ngayon ay pupunta tayo ngayon kung saan maraming mga karagatan. Pupunta tayo sa kaliwang bahagi ng mapa ng Luzon at doon tayo mag-van life. More on beaches. Beaches. Bakit meron ako nakikitang pansit canton dyan? Pang-case lang. Bakit yung pansit canton? Case of emergency lang yan. Sisig. Yeah. Ayan, favorite ko yan. Favorite ko yan. Bakit mo favorite yan? Ito ang luncheon meat na nababagay sa akin. Oo, talaga? Oh, Bakit? yan, oh. Handsome. Handsome. Okay na yan, pwede na. Tsaka lang, meron pa tayong mga ibang baon din. Meron pa ako. Diba, tinurukan ako, diba? So, kailangan ko ng paracetamol kasi nilalagnat ako, guys, kapag natuturukan. So, yung third turok ko ay bahala na kung saang munisipyo tayo. Kung babayanan ng mga munisipyo dyan na merong magpapaturok ng third dose ko, ay doon na tayo magpapa-shot ng pang third. Kasi hindi ko na matiis eh. Gusto ko nang umalis eh. And wait, may mga baon tayo dito. Meron tayong bigas. Syempre yung favorite ko na sikwate. Benguet coffee. Meron ako ditong chili na lagi kong nilalagay kung saan-saan. At meron tayo ditong strawberry jam. Maraming salamat, Kobe. At syempre, ito yung pinaka-excite ko. Ice Everyday Gourmet PH. Wow. Pinadala- Gusto ko nang tikman yan. Oo, masarap yata ito sa breakfast talaga. Oo. Ang ganda ng packaging nila, oh. Oh. At mukhang masarap talaga siya. Walang sinabi yung Boy Bangus natin na packaging. Nahiya yung Boy Bangus packaging natin. Sobrang karir. Kaya ayun, maraming salamat. Ice Everyday Gourmet. Ano to eh? Local business to eh. Andun lang tayo yung magpo-promote. Pero after ng promotion, susuportahan na natin yung mga nagdenegosyo ng ganito. Kasi kailangan maghanap buhay eh. Start of a new van life and adventures. And expect the unexpected. Akala ko, official na nung pumara sa akin. May mga nakasabayan kami mga first timers habang binabaybay namin ang kalsada paakyat sa mga kabundukan ng Santa Fe. Ingat. Gulat ako, kala ko pulis eh. Kala ko mga official eh. Oo. Uy, boy. Ang laki ng sasakyan eh. O siya, shoutout, mag-iingat kayo. Hindi rin kompleto ang biyahe kapag walang pumapara, no? Oo naman. Parte sila ng journey eh.
andun pa rin ako na nagugulat ako, na Oo. natutuwa pa rin ako na bigla na lang may pumapara sa atin. And speaking of para, pinara ulit tayo ng LTO. So guys, na checkpoint ulit tayo at kami ay nagpanic. Kasi nga sa sobrang dami ng papel ni Watod, hindi ko na alam kung saan yung latest. Sir, thank you po. Bye-bye! Isang kaway lang sir, isang kaway lang. Ayan. Thank you po, thank you. Kilala ko nga niya. Vlogger. Kilala tayo eh. Tsaka buo naman yun lang yung loob ko, talagang registered si Watod. Kasi sa April pa, sa April pa ito. Okay, medyo pinakaba lang tayo ng konti. Pero sakto lang naman yun. Kasi ang dapat talaga tayong kabahan yung pag-aakyat natin ng Maliko. Wala na. Pag hindi kaya, hindi atras, di ba? Tarlac tayo. Let's do this. Let's do this. Uy. Anong ginagawa mo? Uy. Anong ginagawa mo? Huwag Uy. mo akong istorbohin. Anong ginagawa mo? Nag-astral ako. Kausap ko si Dodong Laga, nasa Mindanao ako ngayon. Anong ginagawa? Anong pinag-uusapan niyo? Kumukuha ako ng lakas ng loob Saan? sa akyatin. Kasi Tatanong mo kung kakayanin. Oo, kasi pag sa Mindanao kasi malakas ang loob ko kasi may Dodong Lagan ako eh. Ay dito, tayong dalawa lang. Tayo lang. Oh, shit. Ano sabi? Walang problema. Walang problema, sabi niya. Okay, let's do this. Paakit na tayo ng Maliko. Yes. Ito na. Ito ang kinakatakutan kong daanan ni Watod, promise. Ito talaga. Pero gawin na natin to. Kapag nakaakyat tayo, thank you. Kapag hindi talaga kinaya, atras tayo. Tarlac City ang daan natin ngayon. Magkukuha tayo ng mahabang biyahe. Pero tiwala lang. Oh, tiwala lang. Watod, galingan mo ha. Oo, kaya yan, di ba to? Naugod-ugod agad ako. Oo, umuugod-ugod na agad. Ngayon pa lang. Dodong, saniban mo ako. Walang problema, sasabi na. Walang problema. Dodong! Sa mga hindi pa nakakaalam, ang Maliko ang shortcut mula Nueva Vizcaya hanggang Pangasinan. Kung wala ang Maliko, kailangan natin bumaba ng Tarlac. At dahil sa shortcut na to, ang mahigit 6 hanggang 7 oras ay makukuha lang natin ng 3 oras. Akit na nga. Eh! God! Downshift Na. agad. Kayanin mo. Kayanin mo. Bakit na yan? Kasi ang sekreto dito sa sa minivan, hindi po pwedeng parang manual na nakadrive ka muna and then tapos pag medyo bumagal, magsi-second gear ka, tapos low gear, dapat sa ilalim pa lang malakas ka na. Oo. Naka low gear ka na para yung under ng makina iisa na lang, may tulak talaga siya paakyat. Eh dati kasi hindi ko alam eh. May nag-comment lang sa akin na gano'n pala ito i-drive kapag sa akyatin. Tiwala lang. Tiwala lang. Kaya matod. Walang problema. Sa sobrang taas na akyatin, nahirapan talaga si Watod. At meron tayong napansin kay Watod. Ano, may nangamoy kanina, Mala? Kaya nga eh, kaya napapraning ako. Hindi ko alam kung sa atin o yung unang sasakyan. Oo. Bakas ng unang sasakyan, napapraning Pero tuloy ngayon ako. wala eh. Wala na? Wala. Hindi na natin sure. Uy. Naman. Praning. Pero pagdating sa sa taas, kinakabahan na tuloy ako. Pinagpapawisan yung kamay ko. Pag nasa tuktok na tayo, hinto muna tayo na silipin ko muna sa ilalim. Oo. Bigla na lang kasi nangamoy eh. Yung Pero pagliko mo ng pataas. Oo. Yun eh. Tawag mo muna si Dodong. Oh, ang taas niyan. Kaya yan. Woo! Ayan. Kaya. Kaya pagdating sa unahan, huminto muna kami para i-check namin kung ano nga ba ang nangangamoy sa ating camper van. Nag-aalala ako. Baka nga doon yung sa unang Sa unang sasakyan, wala naman eh. Siguro nga yung amoy nung
naunang sasakyan sa atin. Tapos nalanghap natin, kaya tayo na ano. Okay, welcome to Imugan Viewpoint. Wala, no? Lagi kong sinasabi na kung saan ang kabundukan, kung saan nagtatagpo ang kabundukan at ang kaulapan. Literal yun. Dito sa Nueva Vizcaya, ganito talaga dito. Kapag lalo na kapag taglamig, or kahit sabihin natin umabot yung summer, hindi man malamig ang panahon, basta ang kabundukan, lagi silang intact, lagi silang magkadikit. On the way pa lang tayo tumaliko, wala pa tayo sa Maliko. Nasa Imugan pa lang tayo. Medyo nasa taas na tayo ng mismo ng kabundukan kasi hindi ko masyadong matandaan yung itsura ng lugar kasi nga 'di ba? Iba yung nagta-travel ka at in-enjoy mo yung mga views kaysa dumadaan ka lang dito dahil kailangan mong tawirin ng Pangasinan. Magkaiba yun. Iba yung ninanamnam mo yung biyahe kaysa sa kailangan mo lang tumawid, 'di ba? So dito, tignan natin, malalaman natin kung may akyat. Pero sa totoo lang, kinakabahan talaga ako. Tignan natin. Pero sa totoo lang, kinakabahan ako. Hanggang ngayon, nanginginig yung kamay ko. Kasi hindi ko alam kung anong haharapin natin sa unahan. Pero feeling ko, parang ito naman na ay nakaakit-akit tayo ng kabundukan. And once na marating na natin yung kabundukan na mismong pagpasok natin ng Maliko, tuloy-tuloy na yun na pababa na papunta ng Pangasinan. So, enjoy the view! At kahit puno pa rin ng pag-aalala, tinuloy pa rin namin ang pag-akyat sa patatarik na kabundukan ng Imugan. The Bikers Hub. Kapalit ng mga magagandang tanawin ay ang kaba. Grabe, oh. Ang ganda. Napapano kaya kapag kami nasiraan dito? Malaki ang porsyentong merong tumulong sa amin. Pero maliit ang porsyento na merong pagawaan ng mga sasakyan dito sa kabundukan. At meron din kami nakikita ng mga gumuho ng mga lupa Landslide. na kumain ng mga daan. Paano lang? Nakagawa lang. Sir. Thank you po! May busina pa yung gano'n? Ano, siyempre lahat ng sasakyan may busina. Ay, ganun ba? Oo. Dito lang makakita ako ng no? May busina ng ano? Forklift ba dahil? Forklift? Oo. Forklift na may busina. Nagulit ako ng kick ko. Isa pa nga kaya Natin. Pero sana ano lang to? Hindi naman masyadong ano. Ay, hindi naman? Hindi masyado. Okay. Para kasi pag ganun pa sa baba, nakikita mo dito sa taas. Sobrang akala mo tarik na, no? Wala, nag-overthink na ako. Kaya malagpasan lang natin itong Maliko na to. Oo nga. Ayun, nakakayatin. Biglaan naman nakakayatin. Ayun, nakakayatin. Biglaan. Hindi matapos-tapos na akyatin. Tapos madadagdagan pa ng ganitong pangyayari. Ano dyan? Hindi, mag-cross ka muna. Bigla kami napahinto nang makita naming merong isang truck sa harapan namin na umuusok. Ano nangyari dyan? Nag-overheat yan, mahal. Hindi yan overheat. Pag overheat yan, mamamatay. Parang nag-go-wild yung makina eh. Sobrang taas ng revolusyon ng makina. Ang dahilan kung bakit umuusok ng ganito ang sasakyan. Ay, atras ka. Delikado. At kung hindi magagawa ng paraan na patayin ang makina ng truck na to, posibleng magliyab ito. Yung fire extinguisher nila, oh. Kaya mas minabuting inatras na natin ang ating camper van na kung sakali mang mangyari yon, meron tayong distansya sa posibleng pagkakaroon ng malaking apoy. Grabe. At nagsimula na nga umapoy ang makina. Kuya. My goodness. Hoy, wag niyo anuhin yan! Lumalapit pa talaga yung motor doon, oh. Kami nga sasakyan, di umano. Kayo pang walang protection dyan. Oh my God. Ang tibay nung nakamotor. At pagkatapos ng ilang minuto,
nag-uusok pa rin siya, oh. Maswerteng naapula ng mga pahinante ang apoy na pwedeng tumupok sa kanilang sasakyan. Whew! Takot ako. Kaya nga eh. Ikaw din? Kala ko sasabog yung Ako sasakyan. din eh. Ako din eh. Buti na lang at marami silang dalang fire extinguisher. Takot ako. Nag-wild yung makina. At narating na nga natin ang Maliko. Siguro. Yung. Mas kaya. Naman mo. Ang quick meals nila. Sana bukas, no? Bukas po? Sarado? Sarado pala. Okay, move on tayo. Bubuan. Bubuan. Sayang, no? Sayang ang oras. Gusto ko naman tikman yan. So, official na nasa Maliko na tayo. Gusto ko sana papalipad ng drone dito para at least makita nyo rin ang kagandahan ng Maliko. Pero sobrang lakas talaga ng hangin. Hindi makapagpalipad ng drone. Pwede kaya dyan? Makakain kaya tayo dito? Ate, may pagkain sila dito? Tanghalian? Mga kanin? Ulam? Ganun? Salamat. Feeling ko wala. Meron daw. Tanghali ngayon kasi nakalagay doon. May diner's deck pala. Kala ko dinner's deck. Ano ka? Kung bobo ka, ganun ang pagkakabata mo. Maging nga pagkakabasa ko eh. So, bobo ako. At narating na nga natin ang Pangasinan. Game? Game. You're in charge. Type mo lang. Ay, teka lang. Katatapos lang namin mag-lunch. Dito sa bahay ng... Ano tong lugar? Pero nasa ano na tayo? Nasa Pangasinan na tayo. Type mo lang dyan. Beach. Kung ano yung pinakamalapit na beach na natitipuhan mo. Doon tayo. Tapos bago mag-beach, mamalengke tayo ng mga isda. Eto. So babiyahe pa tayo ng 2 oras papunta dito sa coastline na to. So bahala na, basta ang tumbukin muna natin, dadaan pa tayo ng Dagupan. Yep, dadaan tayo ng Dagupan. At kapag sinabing Dagupan, bangus yan. Tignan nyo, napakaganda ng sunset sa likuran ko. No? Uy, ang sarap. Gusto nyo ng hito? Oh. May meron po kaming mas malaki. Ano? Hita. Ayoko na kita. Magkano po yung hito? Kaya ang ginawa na lang namin, bumili na lang kami ng lutong ulam para sa hapunan. Ang lugar kung nasaan tayo ngayon ay nasa Binmalay, Pangasinan tayo. Asa na tayo? Kailangan ba natin maghanap ng matutuluyan ngayon? Wala tayong idea dito kung meron bang mga spots dito na... Hindi, resort ang hanapin natin para at least kahit paano maintain. Kasi itong area na dito sa harapan natin, maganda sana.
Pero sigurado yun mamayang gabi mahirap dito yung malakas ang hangin. Medyo liblib na yung napasok natin. Hoping na maganda yung spot natin, yung resort na mapupuntahan namin. At first time ko dito, wala rin akong idea kung anong meron dito. Basta nakita ko lang sa mapa na merong beach dito. Okay. Kaya naman pala yung So, medyo malwan. Kala ko, ganun pa rin kasikip eh. Oo. Yun lang pala yung masikip. Sayang. Lubog na yung araw. Wala tayo nahanap na spot na komportable ba tayo? Sana. Eh yung napuntahan namin kasi super random. Wala naman tayong dapat sisihin dyan kundi decision natin kasi random pa more. Pero okay lang naman. Kasi 6 p.m. pa lang naman. Basta ganun, basta around 6 p.m. to 7 p.m. ngayon. Eh medyo maaga-aga pa naman para maghanap tayo ng ibang spot. Yung beach sana na okay lang na magbabayad tayo. Basta makakapagpahinga tayo at makakapag-relax. Ito kasi is more on liblib siya talaga eh. Mga maliit siya na komunidad ng mga Pangasinense. Kasi nasa Pangasinan tayo, Binmalay, Pangasinan. Eh more on fishing area. Mga mangingisda. So wala tayong spot na mahanap, tsaka medyo masikip. So negats tayo para maghanap ng matutulugan or mahintuan para mag-set up tayo ng ating base camp ngayong gabi. Pero super amazed ako dito sa likuran ko. Ito, napakaganda na to na sunset dito. Maganda yung karagatan. Wala lang tayong space para magtayo ng ating tutulugan. Hanap tayong iba. Mapa tayo. Hello! Tuloy ang kwento natin sa next episode. Mula dito sa Binmalay, Pangasinan, ay dediretso tayo ng Victoria, Alaminos, Pangasinan. Mahigit 2 oras pa ang biyahe nun mula dito. Nakita namin ang Biringan, guys. Ang Biringan ng Samar. Nandito sa Pangasinan. Medyo nahirapan tayo sa paghahanap ng matutuluyan. Okay, after 2 hours na biyahe from Malapit naming sumuko hanggang sa makita kami lahat. Oh. So, magiging masaya to, hindi lang isang gabi to, kundi mali natin, no? Kakulay ko! Mabuhay ang mga maitim!